dear beloved, Boss Mike, Cervera. Happy birthday. Happy birthday. Bro. Happy birthday. Isa pa. Happy birthday. Happy birthday. Ayun naman nagdala eh. Sana'y mabulok ka na dyan. Plastic mga kababayan. Isa pa. Happy birthday. Happy birthday. Mga kababayan ha, baka sabihin nila hindi man lang natin binabati. Baka sabihin naman nila, hindi natin binabati si Digong sa kanyang ikawalumpung kaarawan. Happy birthday sa iyo, Digong. Oo. Habang ikay nagse-celebrate ng iyong birthday, ikay nakakulong. At sana raw sa mga wishes ng mga nagrarally, sana'y mabulok ka na raw dyan. Oy, grabe naman kayo. Nagkakalit ang mga DDS yan. Nako po. Oo. So yan, ang mga kaganapan kahapon. At syempre, meron ding ginawa yung pwersa ng mga Duterte na sa iba't ibang mga lugar, mga kababayan, sa Davao at dito sa Maynila, nagsagawa rin sila ng mga rally nila. At yun na nga, mga kababayan. Eto na nga sila. Siyempre, pakita rin natin, Boss Mike. Ano nangyari sa kanila? Eto po, mga kababayan. Pasok! Yan, mga kababayan, no? Si Duterte ang pinaglalaban natin dito, hindi ang bansa. Ganito sila, mga kababayan, eh. Oh, sige. Ano yun, ate? Nag-aaway-away na ho sila, eh. Nag-aaway-away na sila, Aling Roda. Oh, tuloy na. Maraming mali. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Oh, kita nyo, mga kababayan, Duterte ang pinaglalaban nila. Hindi ho ang bansa. Kaya mga kababayan, etong taga-suporta ni Digong, abay hindi ho iniisip ang sarili, hindi iniisip ang bansa. Kung hindi si Digong lang, yun lang ho ang mahalaga dyan. Si Digong lang ang pinaglalaban nila. Naman ang pinaglalaban natin dito. Oh. Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Oo nga naman. Kung gano'n lang pinaglalaban natin, hindi tayo solid Duterte. Grabe naman pala. Kung hindi ganun ang pinaglalaban nila, hindi nga sila solid Duterte. Uy, Diyos ko po. Sabi nga ni Kitty, mga kababayan, kumain kayo ng masusustansya. Kumain kayo ng gulay. Matulog kayo ng maayos. Ako nga, 24 oras natulog. Pero itong mga DDS, mga kababayan, para bang nalilipasan na ng gutom? Ito ba, mga kababayan, napakahirap ng ganyan. Sobra na ang panatiko nila. Oh, kaya tuloy sila nag-aaway, inaaway siya nitong isa. Oh. Maraming mali. Oh, intindihin niyo maigi yung sinasabi ko. Huwag kayo masyadong nagpapa-interview sa mga media. Oh, di ba? Duterte naman ang pinaglalaban natin dito eh. Oh. Kung gano'n lang pinaglalaban natin, hindi tayo solid Duterte. Kaya nga, kung hindi ganon,
Hindi kayo solid Duterte. Kawawa naman sila mga kababayan, ano? Ayan tuloy mga kababayan, sa pagiging ugali nilang ganyan, mga kababayan, abay, grabe na talaga. Hindi na natin maipaliwanag. Bahala na kayo. Sige, wag na ako para hindi magiging bias, ano? Kayo na magpaliwanag sa mga ganitong ugali. Isa pa, Boss Mike, ito. Huwag niyong pakialaman ang tatay digong namin. Mahal namin yun eh. Huwag niyong pakialaman ang putang ina niyo lahat. Uy! Mahal namin ang tatay digong namin. Huwag niyong pakialaman. Ako po! Naloko na. Huwag niyong pakialaman ang tatay digong namin. Marami nagmamahal sa kanya. Marami kami nagmamahal sa kanya. Huwag niyong pakialaman ang tatay digong namin. Oo nga. Huwag niyong pakialaman ang tatay digong namin. Mga putang ina kayo! Diyos ko. Naloko na. Huwag niyong pakialaman ng tatay digong. Oo. Sige. Ano pa? Putang ina kayo. Huwag niyong pakialaman ng tatay digong namin. Oh, sino ka Mahal naman namin yun eh. Oo nga. Hmm. May araw din kayo. Grabe kayo. Pinapakialaman yung taong walang kasalanan. Kung sino pang sino pa nagamayos ng Pilipinas para sa amin, sa mga kamag-anak namin dyan sa Pilipinas. Hmm. Para maging mag-ayos sa Pilipinas, as ganyang gagawin nyo. Oo nga. Palibasa, matatalo na yata kayo sa... Matatalo na kayo sa ano eh, sa garating na halalan, kaya ganun ang ginawa nyo. Yun naman pala eh. Diyos nang baala sa inyo sa mga pinaggagawa nyo. Sinong Diyos, Boss Mike, sinong Diyos. Kita nyo mga kababayan, ito minsan maiisip natin kung nasa matinong kaisipan pa sila. Pero hindi nyo mga kababayan, no, yung mga reaction nila sa nangyayari kay Digong. Sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang po, sila rin naman ang may kagagawan. Sisi sila ng sisi kung kani-kanino. Kasalanan din po ni Digong yan. At kasalanan din ng mga kalyado tulad nga ng mga sinabi ko. Ano po? Yun po yung totoo dyan. O punta naman natin yung sinabi ni Attorney Claire. Pakinggan ninyo. Para itong mga DDS kasi hindi natatauhan eh. Pasok. To Vice President Sara Duterte following her statement that the Philippines is on the way to dumpster. Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Yan na, mga kababayan, sasagutin na ni Attorney Claire. Sabi, eto na-quote ko lang po kay Jose Rizal. Kailanman hindi ako natakot sa mga mananakop. Mas natatakot ako sa kamangmangan ng ating mga kababayan. Grabe, no? Sapul na sapul sila sa mga sinabi ni Dr. Jose Rizal na gustong palitan ni Marcoleta at ipalit si Digong dyan. Live to. Live. Hindi na to replay. Diba? Kailanman hindi ako natakot sa mga mananakop. Mas natatakot ako sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Grabe. Ang dami talagang mga Pilipino, mga kababayan. Tama-tama po yung winika ni pambansang bayani nating si Dr. Jose Rizal na gustong palitan ni Marcoleta. Ay, live to. Ano yun, Attorney Claire, pasok. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Okay. Correct. Now, Mm. hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad
nila VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad. Oo nga. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po Oo nga. ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Oo nga. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her Hey. job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Correct? Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Oh. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Wala. Ay, naku naman siya, Yusek. Masyado kang mapanakit kaya sila nanggigigil sa'yo eh. Kaya ka pinanggigilan ni Libayan eh. Ano? Si Libayan eh, nanggigigil dito mga kababayan. Ewan ko ba, bakit? Oh, ngayon mga kababayan, nako po, puntahan naman natin yung mga kababayan natin sa Qatar. Ano na nangyari, Boss Mike, sa Qatar? Ito na mga kababayan. Problema na naman ng gobyerno. Ate, ibalita mo. Ng Pilipinas sa Doha, Qatar, meron daw pong mga Pilipino na OFW na hinuli at denetain dahil sa pagsama sa rally. Oh. Ito po yung nakaraang rally ng mga DDS na OFW. Ito na nga ang sinasabi natin, lagi na lang ginagamit ang mga ordinaryong Pilipino. Correct. Nung nasa kapangyarihan pa si Digong, lagi na lang nabibiktima ang mga mahihirap at ordinaryong Pilipino. Ngayon ito namang ating mga OFW na mga ordinaryo ding mga manggagawa. Hinuli po sila dahil sila ay sumama sa rally. Correct. Alam naman natin na sa ganitong mga bansa sa Middle East po, masyadong mahigpit pagdating po sa mga ganitong mga activities. Kaya po kasalukuyan itong mga Pilipino na to, kasalukuyan po silang nakadetain. Ito na nga yung sinasabi natin, itong mga politiko na to, laging gagamitin ng ordinaryong Pilipino. Kaya dapat mga DDS, maging matalino kayo. Ginagamit lang po kayo ng mga politiko nyo. Ang tanong, ibe-bail po ba kayo ni Digong dyan sa pagkakakulong nyo? Oo nga. Isip-isip po tayo. Walang masama na humanga sa politiko. Pero kapag kayo po ay ginagamit na, unahin nyo lagi ang inyong sarili at inyong pamilya. Pumunta po kayo dyan sa ibang bansa para sa pamilya nyo, hindi Correct. para kay Digong. Oo Kaya wag nyo namang ilagay sa alanganin ang sarili nyo. Tama. Yan ang problema sa inyo. Alam nyo, totoo yung sinabi ni ate, no? Na tayong kayo mga OFW. Ha? Ako rin naman, minsan, 1 linggo akong OFW, 2 linggo akong OFW. Ha? Alam nyo mga kababayan, pumupunta po tayo dyan para magtrabaho. Hindi ho para mag-rally, hindi ho para gumawa ng kung ano-anong mga kalokohan. At ang namomroblema ay yung gobyerno natin. Hindi naman ho, tulad niyan, nahuli ho sa Qatar. Alam nyo naman, di ba? Lagi rin ako dyan sa Qatar eh. Ako nga ho mga kababayan, pagbaba ko ng hotel, diretso sa kotse, diretso sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, diretso sa mall. Kakain, uuwi, matutulog. Ganun lang ho ginagawa ko dyan eh. Kasi nagpunta ho ako dyan para doon sa trabaho. Hindi ho para sa kung ano-ano. Ngayon, ang nangyari ho dyan sa Qatar, sumama sa mga rally-rally na yan na hindi inaalam yung alin, yung mga tuntunin nila o panuntunan nila o yung mga batas na dapat nila sinusunod sa pinuntahan nilang bansa. Ayan, nadisgrasya. Hinuli sila mga kababayan. Di ba? Hinuli sila. Ngayon, mamumroblema na naman ang embahada ng alin? Ng Pilipinas sa Qatar. Kita nyo, doon nga sa embahada, ang dami nang may kaso dyan eh. Marami dyan sa Qatar mga kababayan na yung mga naloko ng recruiter, yung mga tumakas sa amo, yung mga hindi sanay magtrabaho pero pumunta ron para mga tulong tapos maging housemaid tapos hindi naman pala marunong magtrabaho, nahihirapan, di po ba? So napakaraming iba't ibang kaso na ang pinoproblema ng gobyerno, dumadagdag pa itong mga gunggong na to.
Kaya yan ang nangyayari mga kababayan eh. Kaya itong sinabi ni ate, makinig kayo mga kababayan, kahit saan bansa kayo. Alamin nyo muna yung inyong limitasyon sa inyong mga lugar. Na ano, ha? Ala ka, Boss Mike, pinaiyak mo ko. Bakit naman, Nolo Robin? Sorry naman. Totoo po yan, ha? Totoo po yan. Alamin ninyo yung mga hangganan ng karapatan nyo sa bawat bansa na pinupuntahan nyo. Tandaan nyo mga kababayan, wala kayo sa Pilipinas. Di ba dito sa Pilipinas lahat pwede nyong gawin Ang tatapang nyo, siga-siga kayo. Pero kapag katumungtong na kayo sa ibang bansa, aba isipin nyo na, marami ng mga hindi dapat gawin dyan na nagagawa nyo sa sarili nyong bansa. Dito ba mga kababayan? Pero alam nyo, napansin ko lang din yung mga kababayan natin sa ibang bansa, karamihan naman sumusunod karamihan mababait Ha? Kung dati mga kababayan maninigarilyo kung saan-saan, pag nasa ibang bansa, magtatanong yan, nasaan yung smoking area dito? O, di ba? Hanapin yung smoking area. Doon kayo, maninigarilyo. Pag nasa ibang bansa kayo, mga kababayan, dumura kayo, umihi kayo kung saan-saan gilid. Hindi pwede. Pero pag dito, sa Pilipinas, hala ka sige, dura dito, ihi kung saan-saan, maikubli lang ang titi, sige, ihi na, mga kababayan. Pero pag nasa ibang bansa, mga kababayan, hindi na. Hindi na pwedeng ganon. Diba? Kulang na lang, lunukin nyo na yung mga plema nyo Sorry. Para lang hindi nyo maidura Hahanap kayo ng CR, hahanap kayo ng basurahan. Diba? Sa tamang lugar nyo nilalabas yung mga yan. Dito, kahit sa ginagawa nyo. Kaya nga mga kababayan, dapat matuto tayo na ang una nating pinagmamalasakitan yung bansa natin. Kung nagagawa natin sa ibang bansa yung ganyang mga ugali, baka naman pag-uwi nyo. Diba? Ganon din ang gawin ninyo. Di po ba mga kababayan? Kaso hindi ganon na nangyayari. Ang bababoy sa totoo lang. Tapos gusto pagbabago. Duterte. Pero mga kababayan, tignan ninyo, mga ugali. Diba? Parang wala sa mga tamang pag-iisip mga kababayan. Diba? Oo. Our beloved Boss Mike.